In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Be kind. Usually, we are kind depending on the season. Like pag nagpapasko, mayroon tayong special collection dito per sitio, per purok. Bibigay po yung mga kababayan natin during simbang gabi. And by Christmas, we gather them and we buy something special for our needy brothers and sisters. Usually, malalaking packages for Christmas until New Year. And many people do that, especially during Christmas. Maraming pagbibigayan. Pwede rin, we do a lot of goodness and sharing during celebrations. Nagpapakain tayo ng tao, may papadala tayo ng mga pagkain during birthdays and anniversaries, wedding anniversary or maybe foundation of your company or organization. But sometimes we can do goodness and kindness even when it is not Christmas, even when we don't have the schedule of a birthday or anniversary, no particular person or group. Kindness, something that is not only planned or budgeted. The gospel today talks about how the Pharisees rejected Jesus because he healed a woman who was bent for more than 18 years. Ganyan po siya. Talagang matagal na po siyang may sakit. And it was Sabbath. Jesus asked her to stand up and healed her. And galit na galit itong mga Pariseo. Sabi nila, we have 6 days in a week. Why heal during Sabbath? Ba't di na lang bukas yan? Parang ganon. Another day. But not now. For Jesus, siguro yung expression ni Jesus in terms of kindness and doing good, just do it. Kung gusto mong gumawa ng kabutihan, wag mo nang gawing bukas. Just do it. Parang yung may expression nun, yung acts of random kindness. ARK. ARK. Acts of random kindness. Why wait for the next day? The woman suffered for the past 18 years. That is the point of Jesus. Kayo naman, kahit naman yung mga animals ninyo, during Sabbath, pinapainom niya ng tubig. Ito kayang anak ng Diyos for 18 years. She can be liberated now while postponed it for another day. Kung minsan, we have to respond to the emergence of the situation. Ngayon na, pwede na tayong gumawa ng kabutihan. Do you remember the Good Samaritan? May lakad siya, may pupuntahan siya, meron siyang schedule. Kaya lang, he saw the man dying by the roadside. Bumaba siya from his animal and cared for the man. Not only for that moment, binalikan pa niya. I remember when we were seminarians, kasama ko nun si Banjo Serrano. Seminarista kami. I think we were in 3rd year college. We were assigned in Balukok, Apalit. The parish there is under the name of Divina Pastora. Papunta po kami sa Balukok. Naghihintay kami ng jeep. Kaya lang, to go to Balukok, that parish of Apalit, you have to pass through Bulacan. Iikot ka ng Bulacan, sa Kalumpit, and then papasok ka sa Pulilan. And then sa Pulilan, may jeep doon, kaya lang you have to wait under the NLEX highway, yung North Expressway ngayon. So nandun po kami sa ilalim ng highway, under the bridge. Naghihintay kami ng jeep. Biglang may malakas na sound, very strong noise. And then we felt it was a big accident. Tapos may sumisigaw, aksidente, aksidente, aksidente. So kahit po bawal, we climbed the fences of NLEX. Pumanik po kami doon, may bag kami. And then totoo nga, there was a big accident. It was a dump truck, and then isang parang XLT na car, and then another kotse. Tatlong sasakyan. Alam niyo po, hindi naman kami mga doktor. Pero at that situation, wala pong ambulansya. Wala rin paramedic.
we did our capacity to help. Nilabas po namin yung mga nasa kotse, nadaganan po ng truck yung isa. Yung pwedeng ilabas, nilabas po namin sa sasakyan. Up to the point, sumama pa kami sa ospital, sa Bulacan. Hindi po namin alam saan nasa Bulacan yon. And you know what is sad? Nung namatay na yung mailan, doon sa ospital, inahanap namin yung identity nila to contact their family. Ang nakakalungkot nun, ninakawan pa po sila. Yung mga wallet nila, yung mga relo nila. And then, nanlambot po ako. I thought we were helping. Talaga namang we were helping. But there are those who were in the crowd, but they did not really help. This is reality. But the call here is to act as needed, the emergence of the situation. Kung ano ang pangangailangan along the way, let us respond to it. Kahit mali yung ginasa kong gospel. Actually, also the gospel yesterday, yung kahapon is from Mark chapter 10, yung naman nasa 33rd, hindi nakayos yung aming lectionary. It is from St. Luke. Even Jesus, he was going to Jerusalem. Nung narinig niya may tumatawag sa kanya, he stopped and healed the blind man. Pope Francis, when he was newly installed as our Pope, he looked at the church with the model of a war zone hospital. Sabi ni St. Francis, sana ang ating simbahan parang hospital ng gera. Alam niyo po yung hospital yung gera? Ngayon kasi sa hospital, lalo na sa private hospital, no, huwag po kayong magalit. Yung mga private hospital, maraming procedures, lalo na ngayon. Dapat lang naman yung titest ka ng swab, kukunin ka ng ano, meron muna silang procedures. Meron pa, down payment, magda-down payment ka muna. Pero sinasabi ni Pope Francis, sana naman ang simbahan parang hospital sa gera. Ano po yun? Di ba? The church as a war zone hospital, you address immediately the wounds of the patients, the urgent need to save lives. Time is of the essence. Tayo rin sana sa simbahan ganyan. Kung pwede na natin gawin na binyagan yung bata, may sakit, binyagan na natin. Or yung mga kinakasal, Pope Francis, sana wag na natin gawing mahirap yung pagpapakasal ngayon. If we can help them, facilitate it with the right documentation. At least the minimum, we can also facilitate. Sabi nga ni the late Father Larry Sarmiento, nung kausap yung mga seminaristang estudyante ko, tanong namin, Father Larry, ano yung advice mo sa mga nagpapare? Sabi ni Father Larry Sarmiento, sorry, ganito po siyang magsalita, loko, masakit na yung biye. No pasakitan din tao. Life is already difficult. Let us not make it difficult to people to reach out to God, to receive blessings, and to receive the grace of our church. Time is of the essence. For Jesus, it was immediate for Him to heal that woman. Bakit? Baka bukas hindi niya na makikita. Baka bukas wala na dun sa sinagoga yung babaeng may sakit. Or Jesus may be moving to another community. Di ba po sa mga ambulansya, ganyan? O yung sa 911, pag tumawag ka sa Amerika. O yung mga firemen, yung mga bumbero. O yung mga police. It is the time of the response is very important. That's part of their quality service. Kung gaano sila kabilis tumugon sa pangangailangan. Time is key. Kahit nung na-stroke po ako 2012, mabuti po daw na idala po ako kagad sa ospital. Because nung dinala ko sa ospital, yung aking stroke was still ongoing. Parang my stroke is still creeping. Mahirap po kasi pag may na-stroke, dinala natin sa hospital, it's too late. The damage sometimes are difficult to repair. Mabuti po ako siguro yung pagdala ko, nagmimisa man, hindi ko natapos yung misa, idinala rin po ako sa hospital. Because the brain is time.
Remember the simple sentence that makes it all the difference. You have something around you to experience a stroke. Time is critical because stroke starves brain tissues from life-giving oxygen, causing it to start to die as late as 4 minutes after beginning the stroke. When brain tissues die, it is gone forever. Kaya nga po, 4 minutes lang, 4 minutes, yung pagka-stroke mo, dapat meron ng action na gagawin. Kaya meron silang acronym sa stroke response. Yung tinatawag lang FAST, mabilis, F-A-S-T. Kung sabihin ng F, when the face is dropping, pag nakikita yung mukha nyo, parang mga palipit na lupa. And then when the arms are weak, napansin mo na, ama namin, hindi ko maitaas ang kamay ko. And then the speech is impeded. Hindi siya makapagsalita. Manggaguti po, mautali. And then T, it is time to call 911 or call for help. Fast. And the title today is something that inspired me from what I listened to just today. Meron pong talk show si Tony Gonzaga. Ang tawag, parang Tony Talk. In-interview niya po yung anak ni the late Francis Magalona, si Maxine Magalona. And what she experienced when her father died. 21 years old po siya nung namatay ang tatay niya. And she talked about how her father was the center and foundation of her life. And then her father died. Doon siya nag-start na mag-party, mag-good time, mag-alcohol, magbarkada, and she was lost. Even emotionally, even psychologically, and mentally. Parang hindi na niya alam kung sino siya. And then, it was the experience of becoming true to herself. After her emotional and mental health processes, she had a small tattoo in her arm ngayon. It was a very beautiful interview. I would recommend it po. Tingnan niyo po. Tony Gonzaga with Maxine Magalona. Nakalagay po doon sa kanyang kamay, be love. Yung becoming is more important. That healing is not only there's something broken in you. That's not the concept of healing para sa kanya. Healing is going back to your original person, to your original goodness, to your soul. Healing is removing all the trappings, all the layers that sometimes confuse your real identity. Sabi niya, be love. That love is not something we talk about. Love is not something that we plan, or love is not something that we discuss. It is becoming love yourself. Kaya nga po, when we say be good or be kind, our reflection, it's not something you do today. Be kind. It's becoming the person of real kindness. That you define your person not only as an activity you do, bukas gagawa ko ng kabutihan o bukas gagawa ko ng kabaitan. No. You don't do that as something staggered or scheduled. But it is the essence of our identity. Be good. Because our kindness is something that is essential to our person. Be kind. Because our God is kind. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.